Ginawan sila ni Sanji ng masarap na inumin na labis na nagustuhan ni Karo kaya nakatatlong baso siya kaagad. Naiinis si Vivi sa kanyang nakikita, pero sinabi ni Nami na kumikilos naman daw ang mga ito sa oras ng panganib dahil ayaw din nilang mamatay. Kalaunan ay nakakita sila ng isang dolphin, na sa sobrang laki ay natakpan ng barko nila kaya pagbagsak nito ay nakagawa ng malaking alon, kaya kanya-kanyang trabaho ang crew para makaligtas sa alon kaya napahanga si Vivi. Muling tumalo ng dolphin kaya sinakiyan na nila ang alon na ginawa nito para mabilis silang makapaglakbay. Saka tinignan ng log post upang bumalik sa tamang direksyon. Kalaunan ay nakita nila ang isang isla na tinatawag na Little Garden. At sa isang lihim na base ay natanggap nila Mr. 3 at ng partner niyang bata ang trabaho para pigilan ng Straw Hat. Gagamitan niya daw ng strategy ang misyon, hindi katulad ni Mr. 5 na puro kulangot lang ang laman ng utak. Pagdating nila sa Little Garden ay kabado si Usopp. At habang binabaybay nila ang ilog ay nakarinig sila ng huni ng dinosaur. Dahil nasa likod na pala ito ni Sanji na sinubukan siyang dagitin pero nakaligtas siya. Tapos may narinig pa silang sumabog na bulkan. At kalaunan ay nakita ang isang malaki at mabangis na tiger. Subalit bigla itong namatay sa di malamang dahilan. Kaya naisip ni Nami na hihintayin lang nila na mag-reset ang log post para makaalis na kaagad doon. Pero hindi alintana ni Luffy ang panganib kaya habang naghihintay sila ay nagpagawa siya ng lunchbox kay Sanji para daw sa kanyang adventure. Naisip din ni Vivi na sumama dahil kasama naman daw niya si Karo na halatang natatakot. Pagkatapos magluto ay ibinigay ni Sanji ang mga baon nila, saka nagsimula sa mapanganib na adventure ang dalawa. At maging si Zoro ay nais daw munang magpalipas ng oras. Kaya sinabi ni Sanji na manghuli siya ng hayop para makapag-stock sila ng karne. Ngunit sinabi ni Zoro na manghuhuli daw siya nang hindi kayang hulihin ni Sanji kaya na-trigger ang cook at sinabing mas malaki daw ang mahuhuli niya. Kaya umalis ang dalawa at naiwan sila Nami at Usopp na takot na takot. Naglalakad si Sanji nang muntik na siyang makain ng isang T-Rex. Kaya nagalit ang cook at sa isang sipa ay napabagsak niya ito. Si Zoro naman ay nakakita ng isang Triceratops. Samantala sila Luffy ay nakita ang isang Brachiosaurus, kaya naisip ni Vivi na sila ay nasa isang sinaunang isla. At natuwa naman si Luffy kaya kumapit siya sa leeg nito. Muling nagising ang T-Rex kaya gumamit si Sanji ng mas malakas na sipa na nagpabaon sa ulo nito sa lupa. Ginamitan naman ni Zoro ng three sword style ang nakitang Triceratops na agad niyang natalo. Ngunit may isang napakalaking nilalang ang nakatingin sa barko nila kaya hindi na alam ng dalawa ang gagawin. Lumapit pa ito sa kanila kaya napaiyak na lang sila Usopp at Nami. Naghahanap ang giant ng alak kaya handa nang ibigay ng dalawa ang mga stock nila, ngunit biglang napasigaw ang giant dahil may kumagat palang T-Rex sa likod nito. Nasa isang iglap ay nagawang mapatay ng giant na lalo nilang ikinatakot. Nagpakilala itong si Broggy, ang pinakamalakas daw na warrior ng Elbaf, saka inimbitahan sila nito kaya nag-play dead na lang ang dalawa. Samantala tuwang-tuwa si Luffy sa nakikita niyang view sa taas ng ulo ng Brachiosaurus. Nang makita niya ang malaking buto ay gusto niya itong puntahan pero hindi niya mapasunod ang dinosaur kaya sinakal ito. Tapos nakarinig sila ng malalakas na ingay at pagyanig. Dahil dumating pala ang iba pang mga Brachiosaurus kaya mas natuwa si Luffy saka nagpunta siya sa mas malaking dinosaur pero nais naman siyang kainin ng mga ito. At habang nagpapadulas ay niyaya niya pa si Vivi. Subalit kalaunan ay tuluyan na siyang nakain ng isa at nahulog sa lalamunan nito. Pero dumating ang isa pang giant at hiniwa ang leeg nito, kaya naman nakaligtas si Luffy at nahulog sa kamay ng giant. Ikinatuwa ng giant ang pagiging masayahin ni Luffy. Saka ito nagpakilalang si Dory, ang pinakamalakas daw na warrior ng Elbaf. Samantala sa ibaba ay takot na sila Karo at Vivi. Habang nagluluto ng karne si Broggy ay nasa mga dayami ang dalawa at nagpapanggap na natutulog. Kaya habang busy ito ay tumakas sila at tumakbo ng napakabilis. Pero nakita naman sila ng tiger kaya muli na naman silang tumakbo mula dito. Ngunit maging ang tiger ay napatakbo nang habulin sila ng T-Rex. Pero natigilan silang lahat nang dumating si Broggy. Saka tumakbo ang T-Rex at tiger kaya napagtanto ng dalawa na wala talaga silang takas. Kalaunan ay binigyan sila ng giant ng isang malaking karne. Pero ayaw nilang kumain dahil naisip nilang pinapataba lang sila nito bago sila kainin. Dito ay nalaman din nila sa giant na isang taon pala ang kailangan para mag-reset ang log post. Sinabi ni Dory na masarap daw ang baon ni Luffy. Kaya giit ng bida na masarap daw talaga ito, dahil pag hindi ay babanatan daw ni Luffy ang giant kaya natakot sila Vivi, mabuti ay hindi sineryoso ni Dory. Kwento ni Dory na may kalaban daw siyang isa pang giant sa loob ng 100 taon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nananalo. Hinihila nila Sanji at Zoro ang kanya-kanyang mga huli nila, nang magkita sila at nagtalo kung sino sa kanila ang nanalo sa hunting challenge. Nang makaramdam ng mga pagputok ng bulkan, na siyang hudyat pala para sa labanan ng dalawang giant. Giit ni Broggy na hindi na rin niya alam ang dahilan kung bakit sila naglalaban, at giit naman ni Dory na naging routine na lang nila ito sa tuwing paputok ang bulkan. Mabilis na sumugod ang dalawang giant at nagtagisan ng kanilang lakas kaya yumanig ang buong isla.
Samantala isang T-Rex ang may nakitang kakaibang bahay kaya kinagat ito pero sa tigas ay nasira ang mga ngipin. Saka dumating ang dalawang agent kaya ginamit ni Valentine ang 10,000 kilo press para mapatay ang dinosaur. Pumasok sila sa bahay na gawa sa wax na ginawa ni Mr. 3. Sinabi ni Mr. 3 na nais niyang hulihin ang dalawang giant para sa bounty ng mga ito na tig 100 milyon. At isasagawa niya daw ang paghuli gamit ang kanyang plano basta susunod lang daw sa utos niya ang dalawa. Nagsimulang magsalpukan ng mga sandata ng dalawang giant na nagpayanig sa paligid. Tumusok si Dory ngunit nakatalon si Brogy. Saka pinalakol ni Brogy sa helmet ang isang giant pero naitulak siya at tumama ang ulo niya sa bato. Habang naglalaban ng mga giant ay gusto ni Nami na tumakas na sila pero namamangha si Usopp sa tunay na labanan ng mga mandirigma kaya nais niya pang manood. Lumipad si Miss Valentine kaya nakita na naglalaban ang dalawang giant. Tumalsik ang sandata ng dalawang mandirigma kaya ginamit nila ang mga shield subalit pareho silang na-knockout sa ika-73,466 nilang duelo. Pinakita ni Dory ang binigay daw sa kanyang alak ni Brogy na nanggaling din sa Straw Hat Pirates. Ngunit nang inumin niya ito ay sumabog ito sa loob ng kanyang tiyan kaya bagsak si Dory. Nainis si Luffy sa kung sino man ang naglagay ng pampasabog. At bumangon si Dory na sinasabing hindi ito gagawin ng kapwa giant dahil meron silang dangal. Kaya pinagbintangan niya ang Straw Hat pero hindi umatras sa laban si Luffy. Umatake si Dory subalit lalo siyang nakaramdam ng pagdudugo. At sumugod naman si Luffy ngunit pinalo lang siya ng shield. Tapos muntik na siyang mahiwa ng giant ngunit nagawa niyang makabuelo saka pinuntirya sa katawan si Dory para mapabagsak ito. Pero naapakan niya muna ang ating bida bago tuluyang bumagsak ang giant. Bumaon si Luffy pero buhay pa rin dahil sa kanyang devil fruit. Alam ni Luffy na hindi ito magagawa ng mga kaibigan niya at ng isa pang giant. Kaya tingin niya ay may dumating na ibang tao. Sila Mr. 3 pala ang gumawa nito para matalo daw ang isang giant sa duelo at sa kanila huhulihin ang isa pang giant. Tinignan din nila ang litrato ng mga target upang isama sa kanilang mga huhulihin. Pumutok ang bulkan na siyang hudyat ng duelo ng mga giant. Kaya kahit nasugatan si Dory ay pinilit niyang tumayo para makipaglaban. At para hindi siya mapigilan ng Straw Hat ay binuhat niya ang napakalaking buto, saka pa ng ipit ito kay Luffy. Dahil isang kaduwagan daw ang pag-atres sa laban na sinimulan niya. Dagdag pa nitong ang dinanas niya daw ay isang paghatol na mula sa Diyos ng mga giant na si God Elbaf. Sinabi ni Luffy na may nakialam talaga sa laban nila, pero porsigido talaga si Dory na makipaglaban. Samantala si Usopp naman ay nag-cheer kay Brogy sa pag-alis nito pero tinawag itong walang kwentang laban ni Nami. Sa kabalak na nitong bumalik sa kanilang barko, ngunit pinigilan siya ni Usopp dahil mapanganib sa gubat, kaya hinila na lang siya ng dalaga gamit ang kanyang bag. Muling nagharap ang dalawang giant pero hindi sinabi ni Dory ang nangyari sa kanya. At nang magsimula ang laban ay napansin ni Brogy na nanghihina si Dory. Ngunit nagpatuloy pa rin sa duelo ang dalawa. Samantala gusto silang pigilan ni Luffy dahil sa nangyari sa tiyan ni Dory. Naisip ni Vivi na ayon sa nakikita niya ay parang hindi isang wanted man si Luffy dahil mabuti ito. Nang mapansin niyang nawawala din ang alaga niyang si Karo. Dahil nakita pala ito nila Mr. 5 at Miss Valentine. Sinubukan pa nitong tumakas ngunit may nais daw ipagawa sa kanya ang lalaki. Samantala si Zoro ay nawawala sa kagubatan dahil sa pare-parehong mga puno. Nang makita niya si Nami kaya nagtanong siya kung saan ang tamang daan pero tila may kakaiba sa babae. Samantala ang totoong Nami at si Usopp ay hinahabol ng dinosaur ngunit napakabilis ni Usopp tumakbo. Saka nakita din ni Nami si Luffy doon nang bigla siyang atakihin ni Mr. 3. Narinig ito ni Usopp kaya nagmadali na lang siyang magpunta kay Luffy. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa tumama sa mga bato at makarating sa captain nila saka sinabing nakain si Nami ng dinosaur. Pinakalma sila ni Vivi at sinabing hindi sigurado si Usopp dahil hindi naman niya nakita. At diit ni Usopp na hindi na niya tinignan dahil mapanganib. Ngunit naisip ni Vivi na baka Baroque Works ang nakahuli kay Nami dahil nasa hitlist ito. At maging ang alak na sumabog sa tiyan ni Dory ay baka kagagawan din ng mga agent. Nag-alala si Usopp dahil nakipaglaban pa rin si Dory kay Brogy sa kabila ng nangyari. Kaya nagalit din si Usopp dahil may nakialam pala sa laban ng dalawang giant. Samantala sila Mr. 3 ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. At nang magpalabas siya ng maraming wax ay nadulas dito si Dory, dahilan para magawa siyang mahiwa ni Brogy na nakita nila Usopp at Luffy sa malayo. Dahil natapos ang duelo na tumagal ng 100 years nang hindi patas. Nagwala si Luffy nang masaksihan ito. Samantala tuwang-tuwa naman si Mr. 3. Saka siya nagpakilala sa giant at pinakilala rin ang partner niyang si Miss Golden Week. Nang mapansin ni Brogy na nahuli na pala siya ng wax, giit ni Usopp na babawi daw sila sa may gawa nito pero nanginginig ang mga tuhod. Saka nagpakita sila Mr. 5 sa kanila dala si Karo. Kinwento ni Mr. 5 na pinapatawag niya kay Karo ang mga kaibigan nito pero dahil ayaw gawin ng pato ay tinuruan niya ito ng matinding leksyon. Nalaman din nila Usopp na sila Mr. 5 pala ang may gawa ng sumabog na alak sa tiyan ni Dory.
Sumugod si Vivi dahil sa sobrang inis, at tinira sila ni Usopp ng balang sumasabog. Pero nakatakas si Valentine at pinitik naman siya ng kulangot ni Mr. 5 kaya sumabog. Saka binagsakan siya ni Valentine ng 10,000 kilo. Samantala si Vivi ay pinatid at saka sinakal ni Mr. 5. At sinabing si Mr. 3 daw ang nag-utos sa kanila. Nagtagumpay si Mr. 3 sa plano na mahuli ang dalawang giant. Kinuha ni Valentine si Vivi habang ang mga kaibigan niya ay binanata ni Mr. 5. At sinabi rin itong nahuli na rin nila sila Zoro at Nami. Dinuraan pa ni Luffy ang lalaki sa sapatos. Kaya lalo itong nagalit at pinagsisipa siya ng walang tigil. Pagkatapos ay dinala nila si Vivi. Hindi makatakas si Brogy dahil kasing tibay daw ng bakal ang wax ni Mr. 3 kapag tumigas. Saka sinabi na nitong sila ang may kagagawan kung bakit nanghihina si Dory sa duelo nila upang makuha ang kanilang mga bounty. Pagdating ni Vivi ay kagad siyang nilagyan ng wax sa paa ni Mr. 3. Tapos gumawa ng isang malaking wax figure ang agent ng Baroque Works. Dinala din doon sila Zoro at Nami, kung saan nilagay silang tatlo sa ilalim ng wax figure. At hindi sila makaalis dahil nakabaon ang mga paa, at hindi din ito magawang mahiwa ni Zoro. Pinaliwanag ni Mr. 3 na ang hamog ng wax na nagmumula sa itaas ay siyang magiging dahilan para maging mga wax figure din sila. Sinabi ni Brogy na alam niyang nanghihina daw si Dory. Pero tinuloy pa rin niya ang laban bilang paggalang sa isang mandirigma na pinilit pa rin makipaglaban kahit may iniinda. Kaya naman nais ni Brogy na pagbayarin ang may gawa nito sa kapwa giant. Nagawa niyang makatakas sa mga nilagay na wax ni Mr. 3. Ngunit walang tigil siyang pinasabog ni Mr. 5 hanggang sa muling matumba. Samantala si Karo ay nagsimulang maghukay para makawala si Luffy. Dahil sa nangyari ay gumawa si Mr. 3 ng mas matibay na mga wax para kay Brogy. Saka tinusok niya pa ang mga kamay at mga paa nito. Saka pinabilis ang pag-produce ng hamog ng wax para maging mga wax figure na ang tatlo. Kaya nahihirapan ng huminga ang dalawang babae. Samantala napaiyak na lang si Brogy dahil matatapos siya sa nakakahiyang paraan. Nagsisimula ng mabalutan ng wax ang tatlo, kaya naisipan na ni Zoro na putulin ang kanyang mga paa para makatakas. Dahil sa sinabi ni Zoro ay nabuhayan din ng loob si Brogy. Ngunit bago pa maputol ni Zoro ang paa ay dumating na sila Luffy. Ngunit nagdudugo na si Zoro dahil muntik na pala niyang maputol ang kanyang paa. Saka nagpost na si Zoro para kung sakaling maging wax figure sila ay maangas daw ang itsura niya. Nainis naman ang mga agent dahil hindi nababahala si Zoro. Pero naisip naman ni Mr. 3 na hindi naman maaasahan ang captain nila na si Luffy. Nais ni Mr. 5 na kalabanin si Luffy pero sinabi ni Mr. 3 na hindi effective ang atake niya dahil buhay pa rin ang mga pirata. Sa simula ng laban ay nalagyan ni Mr. 3 ng wax ang mga paa ni Luffy. Pero natuwa pa ang bida saka nagpaikot-ikot sa helmet ni Brogy at winasak ang poste ng wax pero nangangambang mahulog sa mga kaibigan, mabuti ay ligtas sila. Nasira din ang wax sa paa ni Luffy, sa kanya tinanong kung bakit hindi daw tumakbo ang mga kaibigan. Kaya nainis si Vivi dahil ang engot daw ng captain nila. Naramdaman ni Nami na tumitigas na rin ang loob ng kanyang katawan. Sinabi naman ni Mr. 3 na mas bumilis ang pagiging wax figures nila dahil lumapit ang mga kandila. Umatake si Mr. 3 kay Luffy, kaya tinira siya ni Usopp pero kinain lang ito ni Mr. 5 at sa tiyan niya sumabog. Pinuntirya ni Luffy ang wax pumpkin pero pinipigilan talaga siya ni Mr. 3. Saka nalagyan ng wax sa kamay ang bida. Ngunit natuwa ulit si Luffy sa kabinalak ay pang suntok kay Mr. 3 pero nakapag-shield ito. Ngunit nagawa pa rin mawasak ni Luffy, saka tumagos ang kamay at pinatalsik ang agent. Pero pagkatapos nito ay ayaw na silang tulungan ni Luffy. Dahil wala na daw siyang motivation na gawin ito. Napansin ni Usopp na may mali kaya tutulungan niya si Luffy pero nasa kanila na ang dalawang agent. Nang mapansin ni Usopp na nakaapak ito sa isang itim na drawing, inatake sila ni Mr. 5 ngunit nakatakbo ang dalawa, kaya hinabol sila ng mag-partner na agent. Pero ayaw hintayin ni Karo si Usopp pero nasasabayan niya ang bilis nito. Kagagawan pala ni Miss Golden Week ang drawing na nakakapagpataksil sa isang tao. Nakaisip si Vivi na gamitan ng reverse psychology si Luffy para umalis ito sa drawing. Ngunit nag-drawing na naman ang bata para matawa ng matawa ang bida. Kaya ilang sandali na lang ay tuluyan ng magiging mga wax figurean ang mga kaibigan. Mabuti na lang ay naapakan ni Karo si Luffy kaya nabura ang drawing. At agad na pinuntirya ng bida ang wax pumpkin pero nag-drawing ang bata ng red paint kaya doon tumama ang atake. Muli itong sinubukan ni Luffy pero wala talaga. Saka pinagsama ni Miss Golden Week ang asul at dilaw kaya naging green, kaya nais na lang nitong uminom ng tsaa. At tuluyan nang naging wax ang mga kaibigan. Pinitik sila ng kulangot ni Mr. 5 pero nakailag na naman sila Karo. Saka si Usopp naman ang umatake ngunit nakailag din. At dahil nauubusan na ng pasensya si Mr. 5 ay nilabas ang revolver dahil kapag ginamit niya daw ito ay invisible ang bala. Muling nagpunta sila Usopp sa mga kaibigan nang makitang tuluyan ng naging mga wax figures ang mga ito. Samantalang si Luffy ay umiinom lang ng tsaa dahil sa kapangyarihan ng bata.
Kaya naman nagalit sa kanya si Usopp at tinira siya ng Firestar na sumunog sa damit nito. Tapos tinamaan din si Usopp ng atake ni Mr. Five. At dahil nasunog ang damit ay natauhan na si Luffy. Samantala si Sanji ay nagtataka na dahil hindi pa bumabalik ang mga kaibigan. Kaya hinanap niya ang mga ito sakay ng isang Sabertooth. Nang makita niya ang hideout na ginawa ni Mr. 3. Muli namang bumangon si Mr. 3 sakay ng kanyang ginawang wax figure. Ngunit hinangaan pa ito ni Luffy kaya nainis sila Usopp. Pininturahan ni Miss Golden Week ang katawan ni Mr. 3. Saka ito sumugod kay Luffy. Ginamit naman ni Luffy ang kanyang paa pero balewala lang ito. Nang mapansin ni Usopp ang nahuhulog ng mga wax ay naisip niyang tunawin ito gamit ang apoy habang maaga. Kaya titirahin ito ni Usopp ng Flame Star pero muli siyang binaril ni Mr. 5. Tapos pinigilan din ni Mr. 3 si Luffy saka inutusan ni Usopp si Karo na tumakbo papaikot habang dala ang espesyal na tali. Ngunit tinupuan na ni Valentine si Usopp at unti-unting pinabigat ang sarili habang si Karo ay pinagbabaril ni Mr. 5. At si Luffy naman ay abala kay Mr. 3. Pero naisipan ni Luffy na gamitin ang apoy nito kaya nilagyan muna ni Usopp ng oil ang lubid. Kaya nagkaroon ng napakalaking apoy dahil sa ginawa nila. At nagsimulang matunaw ang wax na nasa katawan nila Zoro at natunaw din ang wax figure ni Mr. 3 kaya tumakbo sila ni Miss Golden Week sa gubat. Tatapusin na ni Valentine si Usopp ngunit nailigtas siya ng dalawang dalaga. Saka ginamit ni Usopp ang bala na napakaanghang kay Mr. 5 kaya nag-apoy ang bunganga nito sa sobrang anghang. Nagalit si Mr. 5 kaya papasubugin niya daw ang buong katawan ni Usopp. Subalit dumating si Zoro gamit ang Flaming Three Sword style na siyang tuluyang tumapos kay Mr. 5. Nagising na rin si Brogy, ngunit nalungkot nang hindi na bumangon si Dory. Samantala hinahanap nila Karo at Luffy ang dalawang tumakbo, nang makita nila ang napakaraming Mr. 3. Ngunit sa kabila nito ay nagawa ni Luffy na masipa ang tunay na kalaban kaya napatanong ito kung paano niya nalaman. Sagot ni Luffy na hinulaan niya lang daw. Tapos nakita ni Karo si Miss Golden Week kaya binanatan ito ng pato. Samantala si Sanji ay nakuha pang uminom ng tsaa. Pero natauhan siya dahil hinahanap niya pala ang mga kaibigan. Ngunit nang palabas na siya ay narinig ang isang transponder snail. Nagkaroon ng rainbow dahil sa walang tigil na pag-iyak ng giant. Subalit kalaunan ay bumangon si Dory dahil hindi pa pala siya patay. Nagpakilala ang nasa kabilang linya na si Mr. Zero. Saka tinanong nito kung natapos na ba niya ang Straw Hat at si Princess Vivi. Nagkunwari naman si Sanji na siya ang tauhan nito at sinabi na tapos na daw ang misyon. Kaya sinabi ni Mr. Zero na umuwi na sila sa Alabasta para sa panibago nilang operasyon. Ngunit dumating ang Unlockies kaya pinagbabaril si Sanji. Saka walang tigil din siyang inatake ng isa pa kaya sinipa ito sa pader. Tapos ang isa pa ay binalian niya ng leeg. Nagtatanong si Mr. Zero kung ano ang nangyari, palusot ni Sanji na tinuluyan niya na daw ang Straw Hat. Pero nagalit si Mr. Zero dahil sabi niya kanina ay tapos na ang misyon. Natuwa ang mga kasama nang makitang buhay pa si Dory. Kaya nagbonding ng suntukan ang dalawang giant. Samantala ipinag-utos naman ni Mr. Zero kay Robin na ipadala si Mr. 2 sa Little Garden upang tapusin si Mr. 3. At nakuha naman ni Sanji ang Eternal Pose patungo sa Alabasta mula sa Unlockies. Nagkainan muna ang mga bida para mabawi ang lakas. Nang mapansin na may chikinini sila Vivi at Nami sa katawan. Dumating si Sanji kaya nagalit si Usopp dahil ngayon lang ito dumating. At napagkamalan pa niyang si Mr. 3 ang isang giant. Sa kanya kinwento na nakausap niya si Mr. Zero sa transponder snail. At ipinakita niya rin ang internal pose patungong Alabasta. Kaya nagulat at nagsaya ang lahat dahil hindi na nila kailangang maghintay ng isang taon para mag-reset ang log post nila. Kaya naman niyakap siya ni Vivi. Pagkatapos ay nagpaalam na sila sa dalawang giant. Pero pagdating sa barko ay nag-aaway pa rin sila Sanji at Zoro kung sino ang nanalo sa hunting challenge nila. Kaya ipinag-utos ni Nami na kunin na lang nila ang mapapakinabangan. Ibinaba nila ang layag at nagsimulang umalis. At habang binabaybay ang ilog ay nakita nila sa labasan ng dalawang giant. Pagdaan ng mga bida ay nagpaalam ang mga ito sa kanilabas ang mga sandata. Dahil pala may bantay dito na napakalaking goldfish kaya natakot ang Straw Hat Pirates na baka kainin sila nito. Pero kahit nagpapanik na ang mga kasama ay hindi na bahala si Luffy kahit nasa lalamunan na sila ng isda. Saka naman inihanda ng dalawang giant ang mga espesyal nilang atake. At sa ngalan ng Diyos nilang si Elbaf ay buong lakas silang nagpakawala ng special technique kaya nabutas ang katawan ng malaking goldfish at tagumpay na nakatakas ang mga bida patungong Alabasta Kingdom. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.